dito po sa desisyon ng Senado na dalhin po si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Nakita ho natin kahapon yung bigat ng kanya pong testimonya patungkol po doon sa nagaganap po talaga sa Bulacan at kung sino ho yung mga sangkot pong matataas na opisyal ng pamahalaan, partikular ng mga senador. Dito po sa mga proyekto po, dito po sa Bulacan at inaasahan ho namin po talaga na i-reconsider ng Senado yung kanila pong desisyon na ilipat po si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Tingin po namin ay mas masisiguro po ng Senado at ng Kongreso na talaga naman pong naggagawad ng protective custody po sa kanya kung mananatili po siya sa PNP Custodial Center imbis po nasa Pasay City Jail. Kailangan nating maglinaw na yung pong Bryce Hernandez po ay hindi po akusado pa. Siya po ay nananatiling resource person, cited in contempt sa Senado at hindi ho cited in contempt na may protective custody sa House of Representatives. So, ang panawagan ho natin sa kabuuan po ng Senado, sana pag-isipan pong muli. I-reconsider po itong desisyon na ito dahil I think meron hong magiging mabigat na banta sa buhay po ni Bryce Hernandez kung ililipat siya mula sa PNP Custodial Center papunta po sa Pasay City Jail. Sir, nakikipag-ugnayan po kayo ngayon sa Senado para i-consider? Susubukin ho natin na makipag-ugnayan sa Senado para pag-isipan pong muli, pero ginagalang ho natin because this is a plenary action by the Senate, no? So, ang kabuuan po ng Senado po yung nagpasya na ilipat po si Bryce Hernandez papuntang Pasay City Jail. But we are speaking now as part of the House Infrastructure Committee na talagang narinig yung pong kanyang testimonya, nakita po yung mga larawan, nabasa yung pong mga text messages po ng mga senador at ng kanila pong mga tauhan dito po sa mga kawani po ng DPWH. No, so, hopefully in the next couple of days, pag-isipan pong muli ng Senado po sana, ito po nga mangyayari po dito. Ano po nakikita po ninyong banta kay Bryce? Ano bang meron sa Pasay City Jail, sir? Bakit delikado buhay niya doon? Well, una sa lahat, kulungan ho yun, no? Ng mga convicted persons already. At again, to be very clear, Bryce Hernandez is not a person detained. He is not yet accused of anything in court, no? So I think that is the problematic question on the Senate's decision to bring him to Pasay City Jail instead of a more neutral ground po at the PNP Custodial Center. Pwede posible ba malagay sa panganib buhay niya? Sir, favor ka na onti doon. Posible bang malagay sa panganib yung buhay niya pag nilagay sa Pasay City Jail? Tingin ho natin kasi syempre at the very least kung nasa Senate premises ho siya. Actually, ang panawagan ho natin kung talagang titiyakin ho ng Senado na ililipat siya from the PNP Custodial Center, I think we would rather that Bryce Hernandez is detained in the Senate premises. Kasi at least mga Senate personnel po, security personnel po, yung magtitiyak po ng kaligtasan niya po roon. Sir, sa tingin niyo dahil po ba sa pagdawit sa dalawang senador, kaya po parang tila ipinalilipat siya ngayon sa Pasay City Jail? Yun yung parang punishment na kay Hernandez? Ayoko magbigay ng dahilan. Doon po sa wisdom po ng Senado kung bakit po nila dadalhin po si Bryce Hernandez sa Pasay City Jail at hindi po sa Senate premises. No? Pero again, as the Infrastructure Committee po of the House, talagang we are conveying our grave concern for this transfer. Ultimately, decision po ng plenary po ng Senado yun, ginagalang po natin yun. Pero I think they have to be reminded again na the events of yesterday are grave enough for them to actually reconsider this transfer. Kung hindi niyo po ba si Hernandez at meron po siyang appeal sa inyo? Hindi, wala. Hindi pa namin nakakausap. Kung hindi na po magbabago yung desisyon ng Senado, may pwede po bang gawin yung Kamara para tiyakin yung seguridad niya? Like magpadala kayo ng security personnel, members ng Sergeant at Arms? Pwede ho natin pag-aralan po yung mga measures po na ito. But isa dun sa mga pwede rin mangyari, kung talagang sa Pasay City Jail po talaga siya dadalhin, siguro maganda mabigyan ho siya ng sarili ho niyang pwesto doon po sa Pasay City Jail at hindi po siya ihalo doon po sa mga actually detained persons po doon.
persons deprived of liberty po doon. Nakausap niyo rin po ba si Speaker regarding this or nagkausap na rin ba si Speaker and Tito Soto? Wala pa tayong information kung nakapag-usap na po ang dalawang heads po ng dalawang kapulungan po ng Kongreso. Pero siyempre, nagsalita tayo bilang House Infrastructure Committee Chair na talaga hong narinig yung pong very damaging and I think very credible na mga ebidensya laban sa mga senador. So I think yan po yung mga kailangan ho nating pag-isipan, particularly ating pong mga kababayan dito po sa usapin po ng pag-transfer kay Bryce Hernandez from a neutral ground to the Pasay City Jail. Can you say, sir, na irregular itong decision, dubious, ano bang No, no. We respect the Senate plenary's decision to bring him there, but we appeal to them to reconsider. We would rather see Bryce in a more neutral location so that we can ensure his safety and security. We are amenable for him to remain in the PNP Custodial Center, or at the very least for him to be in the Senate premises. Yung Apila Mendoza po ba? Nandito na po sila. Alam po. Si JP Mendoza po, tsaka yung... nandito po? Si JP Mendoza po nandito po sa premises. Yung pamilya niya wala pa po ata dito. Tingin niyo ba, sir, sana pinaglaban niyo na dito na lang siya in-stay? Hindi naman. Kasi siyempre, kailangan din natin galangin yung pong, I think yung pong jurisdiction ng Senado over Mr. Hernandez. Thank you, sir.